Salamat, CSL, Brother Wilson Gerson. Purihin po ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Magandang umaga. Good morning po sa lahat ng mga kasama namin sa online. Yan. Welcome to Filipino Language Christian Congregation. Bago po ako magsimula sa ating pag-aaral, meron po akong ipakikita sa inyong litrato ng mga karakter sa Bible. Titignan po natin kung talagang kilala niyo po sila. At kung sino po yung unang magtataas, yun po yung tatawagin ko. Ready? Wala pa. Hindi ka nakasali. Nauna ka eh. Sige, Lisel. Dito muna ako tatawag. Sino po yung una? Sige, Lisel. Sige. Si Lisel gagaling. Yan na natin. Siya naman yung mahawak ng computer. Sige, pangalawa, Lisel. Yan, sino yung pangalawa dito? Ayun, si Brother Wilson. Halika rito, Brother Wilson. Sino siya? Job. Eto, meron siya uli. Yung pangatlo dito uli. Yung pangatlo. Sino po siya? Meron pang apat. Apat na lang. Sige, Lisel. Sino po siya? Sabi ko, itaas niyo ang kamay ninyo. Eric, Pastor Eric. Moise. Amen. Ito. Amen. Yung mga hindi po nanalo, hintayin po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Meron tayong gantimpala na matatanggap. Amen? Salamat sa sponsor at saka yung nagawa ng PowerPoint ko. Kung tayo po yung may Biblia o Bible, buksan po natin ang ating Bible sa 1 Corinthians 9:24 to 27. 1 Corinthians 9:24. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po na mag-aaral kami ng mga salita mo na kung saan ipaalam mo muli sa aming lahat
yung mga bagay na dapat naming gawin upang makamit namin ang gantimpala doon sa langit. Kaya ikaw, Banal na Espiritu, ang maging tagapagturo ng bawat isa sa amin upang lubos naming maunawaan ang mga salita mo. At sa inyong lingkod, ikaw lang ang patuloy na maitaas. Itago mo po ako, Lord, sa inyong likuran upang patuloy kong maipahayag ang mga salita mo na nanggagaling lamang sa inyo. Muli, maraming salamat po na ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God is good? All the time. Heavenly rewards ang nakakaligtaang pagsa o pag-usapan ng maraming tao. Maraming beses na pinag-uusapan natin dito yung tungkol sa politika, yung nalalapit na eleksyon sa atin sa barangay. Pinag-uusapan natin yung mga matatalinong tao sa buong mundo. Pinag-uusapan natin kung paano tayo yayaman. Pinag-uusapan natin yung mga kilalang artista, magagaling na manlalaro, at marami pang iba. Pero, bakit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa langit? Maraming beses din na pinag-uusapan natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng security. Tulad ng pera, kotse, bahay, yung mga dito, doon sa langit, sapagkat walang ninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Ang sabi sa Matthew 16:19-20, huwag kayong mag-impo ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at dooy walang nakakapasok na magnanakaw. Crowns in the Bible, the crown of glory, the crown of life, corona na masisira, the crown of righteousness. Ang lahat na magtatagumpay sa pagtakbo ng kanilang karera sa buhay ay makakatanggap ng gantimpala. Sino-sino po yung kasali? At ano po ang gantimpala nito? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, yan, rewards for runners. Amen? At tatlong bagay po ang ating pag-aaralan. Number 1, the participants in the race. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit, iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng kasali sa karera ay kinakailangan mag-umpisa sa starting point. At ang starting point ng karera ay walang iba kundi ang kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas. At ang lahat na nagpapahayag ng kanyang mga labi na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya na muling binuhay siya ng Diyos, maliligtas ka. Kaya tayong lahat na sumampalataya sa Panginoon, tayong lahat na nagpahayag ng ating mga labi na siya'y Panginoon at sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, kasali ka, kapatid, sa karera ng ating Panginoon. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, kasama ka, kapatid, sa karera. Ang sabi po sa Acts 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Sabi sa Romans 10:9, kung ipahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi lahat ng kasali sa karera ay para sa heavenly rewards. Yung mga unsaved, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon,
ang karera ng kanilang buhay ay patungo sa impyerno. Sakit ano po? Patungo sa impyerno at ang galit at puot ng Diyos ay mananatili sa kanilang lahat. Ang mainit na apoy ang naghihintay sa kanilang lahat pagdating nila sa finish line. Yung 52 degrees na nararanasan natin dito, o 54 minsan, di ba parang ang init-init sa katawan. Nakakapaso, lalo na kami mga nagtatrabaho sa labas, nung pailipat-lipat ng market, ang init. Lalo na yung mga taong ito na wala sa Panginoon, mas matinding init ang kanilang mararanasan. At ang gantimpala na kanilang na makakamtan ay kapahamakan. Ang lahat ng mga tinatangkilik ng hindi na sumasampalataya sa Panginoon, tulad ng bahay, kotse, yung mga katanyagan nila, lahat ng ari-arian nila, ay mawawalang lahat. Pansamantala lamang po. Pera na nga lang po ang walang hanggang kaparusahan na kanilang mararanasan. At ang gantimpala na ating makakantan na kung saan tayo ay aharap at uupo upang sabihin, hatulan ang mga bagay na ating ginawa, mabuti o masama. Kaya pagharap natin sa Panginoon, sasabihin lahat ng Panginoon yung mga bagay na ating ginawa. Eto, laging natutulog pag may service. Cross. Sa mall, cross ka na naman. Mga kapatid, habang binibigyan pa po tayo ng buhay ng Panginoon, gawin na natin ang mabubuting bagay upang sa pagharap natin sa Panginoon, nakataas ang ating mga noo dahil gumawa tayo ng mabubuting bagay para sa Kanya. Amen? Tignan po natin ang ilang mga bagay na sinasabi sa Biblia kung paano tayo makakarating sa finish line. Ang sabi sa Philippians 3:13-14, ayan, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sa Hebrews 12:1, kaya dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumupigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ang sabi sa 2 Timothy 4:7, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, kamusta po ang karera ng ating buhay? Tayo ba ay patuloy na tumatakbo upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa ating ng Panginoon? Buong tiyaga ba tayong tumatakbo sa paligsahan na ating sinalihan? Nananatili ba ang ating pananampalataya sa Kanya? Pangalawa, the prize at the end of the race. Ang sabi sa 1 Corinthians 24-25, 9:24-25, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang makaptan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang lahat ng manlalaro nakasali sa karera ay nakatingin sa gantimpala bago pa mag-umpisa ang karera. Kaya ang nangunguna sa karera ay nakikita niya ang kanyang sarili na siya'y mananalo at makakarating doon sa finish line at mapuputol niya yung mahabang libon na nakasulat yung finish line.
Ang gantimpala na matatanggap nila ang nagiging inspirasyon upang sila'y magpatuloy hanggang sa makarating doon sa dulo. Ang tinutukoy ni Paul sa larong ito ay laro dito sa sanlibutan. Ang gantimpala na kanilang matatanggap ay masisira at kukupas. At patuloy ding inaalala ni Paul yung mga games sa Corinthians na kung saan ginagawa ito tuwing 2 at 4 na taon. At ang mga mananalo ay makakatanggap ng gantimpalang kwintas sa bulaklak ng olive at fine. At ito po'y nangangahulugan na pag-o-honor, pagbibigay karangalan sa bawat nanalo. Maraming mga tao ang hinahanap nila sa kanilang buong buhay ay ang gantimpala na matatanggap dito sa sanlibutan. Hindi ko po sinasabing masama po. Masama po ito ha. Trophy, medal, certificate, pera, bahay, kotse, lahat po yan ay mawawala kapag tayo po ay umalis dito sa sanlibutan. May kwento sa Biblia na isang mayaman na nag-ani ng marami. Ang sabi niya sa kanyang sarili, saan ko dadalhin ang aking mga ani? Muli niyang sinagot ang kanyang katanungan sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sabi niya, alam ko na. Ipatitibag ko ang aking kamalig upang doon ko ilagay ang lahat ng aking kayamanan at ani. At nang makita niya na napakayaman niya na, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako magtatrabaho. Magpapakasaya na lang ako. Magpapakuya-kuya na lang ako. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, babawiin ko na ang iyong buhay sa araw ng bukas. Saan mo dadalhin ang iyong kayamanan? Ang sabi ng Biblia, hubad tayong lumabas sa sanlibutan, hubad din tayong aalis sa sanlibutan. Ang sabi sa 1 Timothy 6:7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis natin dito. Kaya yung mga mayayaman dyan, pamigay nyo na sa amin. Hindi nyo po madadala yan sa langit. Yung katanyagan, kasikatan, ay gantimpala, nakukupas. Ngayon, sikat ka, tanyag ka, sa mga susunod na taon, hindi ka nakilala. Hindi ka na sikat. At maraming beses na ang katanyagan at kasikatan ay nagiging hadlang upang tayo ay makarating sa finish line. Mga kapatid, ang hanapin natin sa ating buong buhay, ang gantimpala na makakamta natin doon sa langit. Walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Upang sa muling pagbabalik ng Panginoon, dala niya ang mga gantimpalang ibibigay sa ating lahat. Kaya mga kapatid, wag na po tayo magpakuya-kuya-kuy. Wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Lasem sida. Upang sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, maraming gantimpala ang tatanggapin natin sa Panginoon. At sasabihin sa atin lahat, well done, my good and faithful servant. Amen? Ang sabi po rito sa Revelation 22:12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Pangatlo, the price of running to win, the price in this race. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:26-27, ang sabi po rito, 1 Corinthians 9:26-27, hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupi ang aking katawan upang sa gayon, hindi ako maaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ang sabi ni Paul, hindi ako tumatakbo
na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Nandun yung pagtitiwala ni Paul sa lahat ng kanyang ginagawa ay nakakasigurado siya na siya ay mananalo at magkakaroon ng gantimpala sa langit. Kaya naman, walang sinasayang na oras at lakas si Paul para ibigay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat maging katulad po tayo ni Paul. Ibigay natin ang oras at lakas para sa Panginoon. Marami tayong mga narinig na kwento na mga kababayan natin dito sa Kuwait. Kahit nga tayong mga Kristiyano, maririnig natin sa kanila, sinasabi, buong panahon, buong lakas, buong oras ibinigay ko na dito sa Kuwait. Pero uuwi pa rin akong walang-wala. Sa mga company na pinapasukan natin, sasabihin nila, ibinigay ko na yung pinaka-the best, ibinigay ko na yung oras ko, ibinigay ko na yung lakas ko. Pero sa isang pagkakamali ko, tinanggal ako sa trabaho. Mga kapatid, kapag sa Panginoon natin ibinigay ang ating oras at lakas, hindi po masasayang, hindi po mababali-wala. Yung mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, yung pagdalo natin tuwing Friday, Sunday, yung pagdalo sa mga prayer meeting, yung pagbibigay ng tracts, o pagsishare ng 4SS sa iba't ibang lugar dito sa Kuwait, pagpupunas ng upuan, pagbubuhat ng mga instrumento, pagmamaneo sa mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, hindi po sayang yan. May gantimpala na naghihintay sa atin doon sa langit. Amen? Ang mga mata ni Paul ay laging nakatuon sa gantimpala. Bagamat marami na siyang nagawa sa Panginoon. Marami na siyang accomplishment. Marami din naman din siyang mga failure. Naranasan niyang makulong, pagpapaluin, magutom, mauhaw, lamigin sa gabi. At yung mga nagawa niya sa Panginoon, nakapagtatag siya ng maraming iglesia, nakapag-share siya, at maraming mga kaluluwa na balik sa Panginoon. Marami siyang hinimok ng mga lingkod ng Panginoon upang magpatuloy sa pagkatawag sa kanila. Pero, ang ginagawa ni Paul, nililimot niya ang lahat na nakaraan. Hindi niya ipinalagay na nagawa niya na ang lahat. Naranasan niya na ang lahat. Kundi siya ay nagpapatuloy upang sinisikap na makamtan ang layunin na nais niyang marating. Nagpapatuloy siya upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. Si BGN, hindi ko po tinataas si BGN. Isa sa naging Paul sa aking buhay bilang isang Kristiyano. Talagang marami na siyang gantimpala na siguradong makakantan. Yung paglilingkod niya, nakita po natin. Marami na siyang accomplishment na nagawa para sa Panginoon. Pero kahit po siya ay nasa Pilipinas, nandun pa rin yung nais niya na maglingkod sa ating Panginoon. Noong July 11 to 15, sabi ko, paano kaya kayo may papasok ng conference? Noong July to 11 to 15, ang hirap pong mangyari yon. Ang hirap gawin. Salamat sa wisdom at kalakasan na binigay ng Diyos kay BGM. Pagsama-samahin ba naman ang lahat ng mga pastor at mga leader sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa isang lugar sa Baguio? Ang hirap po nun, sakit sa ulo. Hindi ko na sasabihin yung kung paano kami pinagalitan. Pinagagalitan po kami dahil talagang nakaka-pressure. Nakaka-pressure po. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun yung wisdom na binigay sa Kanya. Kung saan pinaalalahanan ang mga leaders at mga pastor natin sa Pilipinas, kung ano yung vision na pinagkaroon sa ating iglesia, kung paano sila tinawag ng Panginoon. At nang matapos po yung conference, nandun yung galak at sa puso ng mga pastor natin, at mga leader, kung saan sila ay muling magpapatuloy sa pagkatawag sa kanila ng Panginoon. At ang FLCC GMPI ay nagpapasalamat po sa FLCC Kuwait na kung saan laging bukas ang ating mga palad para magbigay ng pinansyal na tulong para sa ating gawain. Mga kapatid, hindi ba kayo nakasama sa conference? Bahagi kayo ng katagumpayan ng ating seminar doon sa Baguio. Amen? Mga kapatid, sa susunod na conference, sana makasama po tayong lahat. Para masaya, mas maganda. Amen po ba tayo doon?
Hintayin niyo po yung post si Reverend Jope kung kailan. Para pag-ipunan at pag-pray na po natin yung susunod na conference. Ang sabi sa Philippians 3:13 to 14, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. Tulad po ni Paul, tulad po ni BGN. Kung ano man yung mga failure o mga accomplishment na ating nagawa, limutin natin lahat iyan. Magpatuloy tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon hanggang makamtan natin ang gantimpala doon sa langit. Amen? Kung nais po nating manalo ng gantimpala, kinakailangan po ang matinding disiplina. Hindi basta ibibigay yung gantimpala sa atin, kailangan nating pagtrabahuhan. At tulad ni Paul, yung matinding disiplina yung ginagawa niya upang masigurado niya na siya hindi maalis sa paligsahan. Upang masigurado niya na hindi siya matukso at tamarin sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, maging tulad po tayo ni Paul. Maging tulad po tayo ng mga lingkod ng Diyos na disiplinahin natin ang ating mga sarili upang tayo manalo at makatanggap ng gantimpala doon sa langit. Mga kapatid, lagi tayong maging handa na magbigay ng blessing sa mga lingkod ng Panginoon na kung saan sila ay nagsasakripisyo, yung kanilang dedication at yung kanilang commitment para magawa ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang conclusion po ng ating pinag-aralan sa umagang ito, enter the race to eternal rewards by faith in Christ. Lumakad tayo na ang gantimpala na ating makakamtan ay eternal. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pa pangalawa yan. Gain eternal rewards by surrendering all to Him. Makakamtan natin ang ating gantimpala kung isusurrender natin ang lahat sa Kanya. Bago po ako manalangin, tinatawagan po yung banda rito, banda roon, para magbigay po ng special number. Dito na lang ako, ha? Dito na lang. May palabag, banda rito. Kapit lagi ko lang mga tulas. Magandang umaga po sa lahat. Ano po sa inyo ang kanta nito at lalo na para sa Panginoon. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Natapakan ko eh. Hindi magulat, kahit sa pag-ibig, awitin ko ang Kabutihan. Ika'y tapat sa habang buhay. ika'y Mabuti ang pagkakilala.
maraming salamat po na ikaw ay kaparang magpakailanman. Lord, salamat po na ikaw ay mabuti sa habang panahon. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat sa maggantimpala na aming matatanggap doon sa langit. Lord, salamat po sa buhay na ito. Habang kami ay nabubuhay, kami ay maglilingkod sa inyo. Lord, salamat sa mga salita mo na aming narinig sa oras na ito. Lord, salamat sa mga paalala na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, patuloy mong alisin ang lahat na magiging hadlang upang sa aming pagtakbo ay makakarating kami, Panginoon, sa finish line. Lord, patuloy ko nang itinataas, Panginoon, patuloy na maging focus ng aming mga mata ang gantimpala na ihanda mo doon sa langit. Kaya Lord, huwag naming sayangin ang oras at lakas namin upang, Panginoon, ay patuloy na magawa namin ang pinaka-the best para sa inyo, Panginoon. Upang sa inyong muling pagbabalik, sasabihin mo sa amin, Lord, well done, my good and faithful servant. Kaya Lord, manatili sa aming mga puso ang mga salita mo ito na aming narinig upang sa paglabas namin sa pintuang ito, dala-dala namin ang kagalakan at patuloy kaming tatakbo na ikaw ang kasama sa aming mga buhay. Muli,